Muli po na isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Pakitapik mo muna po yung katabi mo. O walang katabi sa likod, no? Merry Christmas. Pakibati ng Merry Christmas. No? At ibalik niyo ulit tanong. Tanongin niyo naman, Merry bang Christmas mo? At ngayon po, no, tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pagbabasa po ng ating confession of faith. Tuloy pati ideklara yung katotohanan po ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, ng may pagkaunawa, at ideklara po natin ang katotohanan pong ito. Basahin po natin. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. I believe that God is a triune God, expressed in three persons, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. I believe the Holy Scripture is the Word of God. It has the final word in all matters of faith and practice. I believe the Holy Scripture is authoritative, true, without error, providentially preserved, sufficient for salvation and Christian living. Amen. At habang tayo po'y nakatayo, tayo po'y magbasa ng ating pong teksto sa umaga pong ito. Pakibukas po tayo sa Mateo chapter 2. Matthew chapter 2, verse 1 to 2. Matthew chapter 2, verse 1 to 2. At basahin po natin ito ng sabay-sabay. Matthew chapter 2, verse 1. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." Tayo po'y pasamandaling at nakatayo at patuloy po tayo manalangin. We praise you and we thank you, Father God, sa oras na ito, sa biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob sa iyong mga anak. Kung kaya't kami nga, Panginoon, sa oras na ito kami nagkakatipon upang kami ay mag-aral, magnilay-nilay ng iyong banal na salita. At salamat, Panginoon, sa pagkakabasa ng iyong banal na salita. Tulungan mo kami, Panginoon, at bigyan ng kaunawaan sa mga talatang aming nabasa at magamit nga namin, Panginoon, ang katotohanan ito sa aming pang-araw-araw na paumuhay. At lalo-lalo, Panginoon, sa kapanahunan sa mga oras na ito. Tanggapin mo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, salamat in Jesus' name. Amen. Amen. Makaupo na po ang bawat isa. At alam ko po nga excited na po tayo, no, sa ating pong Christmas Fellowship. At bago pa man tayo dumako dyan, ay ito muna po yung pinakamahalagang parte po ng ating gawain. Ang ating muna pong pag-ukulan po ng pansin. Diyan po sa binasa po natin, ito po yung pagbisita po ng tinatawag na Magi. No, hindi po yung Magi, yung maging, maging noodles, no? Sabi, no? Single G lang po yan. Dapat pala hindi pala Magi. Ano ba tawag Magi, no? Yung noodles, Magi. No? Hindi Magi, no? Hindi Magi. No, yung mga Magi na tinatawag o yung mga tinatawag na pantas. At sa mga kanta naman po ng mga bata, yung may mga tatlong hari nagsidalaw. No, marami pong mga katawagan po sa kanila. Pero yung right term po kasi is Magi po kasi mago. No? Mago sa ano po sa Greek. Magi. Ngayon, ito po yung ating po pag-ninilayan, yung patungkol po dito po sa, of course, kapanahonan natin ngayon, yung Kapaskuhan. Ano ba yung kapakahulugan po natin sa Pasko? Pag sinabi natin Pasko, ano ba yung una nating naiisip? Kagaya ngayon po ngayon ay, ilang araw na Pasko? 3 araw na lang, oh.
Tatlong araw lang po ay Pasko na. Pero after Christmas, ano yung ulit natin maiisip kapag narinig natin yung Pasko? Ano yung unang pumapasok sa ating kaisipan kapag Pasko? Ito ba ay 13-month pay? Ito ba ay bonuses? Ito po ba ay regalo? Ito ba ay sinasabi ng sentro ay pag-ibig, pagbibigayan? Ano pa ba? Exchange gift, Christmas fellowship, Christmas party, no? Kabilat-kabila yung mga Christmas fellowship o Christmas party po sa lugar po natin. Doon po ba nakasentro? O doon po ba yung kaisipan natin kapag narinig natin yung Pasko? Kapag narinig natin Pasko, naisip natin, uy, regalo agad yun. Pag naisip natin Pasko, uy, ano yun? Something na pwede kong ibigay o something na pwede kong matanggap. No, doon lang po ba yun naka-focus? Ito po ba nga Kapaskuhan? Ito po nga Pasko? At kung doon po siya naka-focus, the question is, where is Christmas? Nasaan po ba yung Pasko? Nasaan? Ito ba ay tuwing December? Ito ba ay matatagpuan sa mga malls? Matatagpuan sa mga restaurant, sa mga kainan, sa mga leisure park, sa mga pasyalan? Nandun po ba yung Pasko? No, yun po yung ating pong title for this day. No? Where is Christmas? Nasaan ba yung Pasko? Nasaan? Punong-puno ang mga malls po ngayon. Punong-puno ang mga grocery store po ngayon. Punong-puno ang mga kainan ngayon. Lahat ng mga business establishment po ngayon ay punong-puno. Kaya kung tatanungin po natin ng mga tao, kung magsasurvey po tayo, nasaan yung Pasko? Nandun sa mall, nandun sa park, nandun sa restaurant, nandun sa fast food, nandun sa grocery, nasa mga pasyalan. No, nandun po yung Pasko kapag tinignan po natin yung mundo po natin ngayon. And in fact, parang wala nga ako nakitang nativity sa itong nagdaang mga araw. Nakita ba kayong nativity? Ang nakikita ko lagi ay yung mga naglalakihang Christmas tree, regalo. Parang si Santa Claus, parang hindi yata nagpakita ngayon. parang naligaw yata si Santa Claus ngayon. Parang hindi ko yata nakikita siya ngayon. Parang napakabihira niya ngayon magpakita. No, doon po natin nakikita yung tinatawag na Pasko. At nawawala na po yung talagang diwa ng Pasko sa mga panahon po natin ngayon. Nawawala na si Kristo. Nawawala na yung ang ating Panginoong Diyos doon sa tinatawag na Kapaskuhan. Nakasentro na po ang tao, ang mundo doon sa mga secular things. Mga secular na bagay, doon na po tayo ngayon na nakasentro. Ito po yung ating pag-ninilayan, dito po sa pagbisita po ng mga magi o mago o mga pantas. Ulitin ko po, hindi lang po sila tatlo, ha? Kasi sabi sa kanta ng mga bata, may 3 hari nagsidalaw. No? Marami po sila pagka-caravan, marami po, hindi po yung pwedeng 3 o 5 o 10. Kasi sila po yung mga pantas, sila po yung mga kinikilalang tao, at hindi po sila pwedeng mag-travel na sila po ay kukunti lamang kasi pwede silang ambushin. Pwede silang salakay ng mga tulisan during their journey. Now, where is Christmas? Dito po na very prominent po yung tala na tinutukoy po ito na star. Sabi ng science, sa kanilang pag-aaral, ito daw yung liwanag o yung bituin na maningning doon sa kalangitan na nakita ng mga pantas. Ito daw po yung constellation daw na nagparallel yung constellation ng mga planet. At iba naman daw is nagsasabi na ito ay kometa o bulalakaw. No, yun po yung mga ibang mga suggestion na nakita po nila patungkol po daw dito sa star. Sabi po sa verse 1, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. No?
Ibig sabihin po, no, may clue na itong mga magi, itong mga pantas, may clue na po sila patungkol doon sa maliwanag na bagay sa kalangitan. Star, no, binagbay, star or tala, no, meron na po silang clue. Sabi na, they saw it in the east. Sila po ay mga taga-east. North, south, east, west. No, ibig sabihin, east, doon po yung sumisikat yung araw. Sa ibang mga observation din, sinasabi ito daw ay parang araw kasi nga nakita from the east. At sila mula sa east, galing sila sa silangan. No? They saw it in the eastern sky. Nakita nila kung saan ito sumulpot, kung saan ito nagpakita. Pero ang big question mark po doon ay bakit doon lang po sa mga magi? Walang account na nakita ito ng ibang mga tao, kundi yung mga pantas lamang nakakita. Sabi din sa mga pag-aaral, ito mga magi, ito yung mga astrologers, nag-aaral po sila ng patungkol sa mga stars. Nag-aaral sila patungkol sa mga planeta po natin. Lahat po nakita natin sa kalangitan, hindi pinag-aaralan po nila. Kaya yun po yung sabi din ng mga komento na ito daw ay isang tala o isang star na maningning. Pero ang question din po doon ay, bakit sa magi lang? Hindi ito visible sa ibang mga tao. Dahil ba sa mga magi, mga pantas, sila yung mga nag-aaral at sila lang nakakita? Kung ito ay literal na comet o tala, literal po hindi lang naman po sila isang araw na naglakbay. Hindi lang po sila isang linggo na naglakbay. Mahabang paglalakbay po ang ginawa ng mga pantas mo ito para makarating po doon sa kailang patutunguhan. At yung liwanag po niya sa kalangitan, yun po yung gumagabay sa kanila. Yun po yung nagpapakita sa kanila kung saan sila tamang dapat na dumaan. At yung kailang sinusundan. Kung yun po yung physical na stars, physical na heavenly bodies, hindi po nila makikita po yun sa araw. Kasi parang sa kwento, no, isang gabi lang nangyari din, no? Hindi po nila makikita yun sa araw. Kasi maliwanag po yung panahon kapag maaraw. Isa lang po malinaw po dito na nauunawaan po nila. Nauunawaan ng mga pantas po nito yung kanilang nakitang liwanag doon sa kalangitan. Yung nakita po nila liwanag po na unawaan nila, no, they understood it and acted on their understanding. Ano sabi sa Psalms? The heavens declared the glory of God. Maging ang kalangitan ay isineselebrate, napakita yung kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. At ngayon po ito po sa Book of Matthew, he reiterates again one of his central claims that Jesus is King of the Jews. Hindi lamang ang Biblia nagpapatunay patungkol dito sa muling sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo, at maging itong tala na nakita, liwanag nakita nila ay pinapatunayan na yung prophecy, yung hula ng mga sinaunang mga propeta ay nagkakatotoo at totoo. And even written in the stars na tinatawag. Ano sabi ni Isaiah? Emmanuel, God with us. Yung nakita nilang tala doon sa eastern part ng mundo, hindi lang po ito ordinaryong tala o star. Kundi ito po ay isang malahimalang gawa po ng ating Panginoong Diyos. God with us. Imagine, sa kailang paglalakad, sa kailang paglalakbay ng mga magi, kung susuriin natin, parang sinusundan sila nung liwanag. Pero in fact, sila po yung sumusunod sa liwanag kasi yun ang guide po nila. Kung yun po yung heavenly bodies, hindi po yun gagalaw. Dapat steady po yun. O baka
Pagdating ng hapon, mag-iba po ng direction, hindi na po makikita. Nakikita po ba natin ang buwan kapag araw? Hindi. Nakikita ba natin ibang mga planet kapag araw? Hindi, kasi umiikot yung mundo po natin. Ang isang malahimalang nangyari din po doon, yung pagtigil po ng liwanag ay mismong doon sa kinaroroonan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay bata. Doon siya tumigil doon sa bahay ni na Jose at ni na Maria. Wala na po sa sabsaban, ha? Doon po tumigil. Kung yun po ay literal na heavenly bodies, paano po nasusunod sa tao yung tala na yun at titigil mismo doon sa bahay ni na Maria? Ngayon, tignan po natin, sabi po sa verse 2, nung si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem sa Judea, during sa kapanahunan po ni King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." Actually, hanggang verse 12 po ito. No? Iksip muna po natin hanggang verse 2. Ngayon, sabi po sa verse 1, "Who is he? Born King of the Jews." No, sino ba itong hari na ipinanganak? Ipinanganak pa lang po, hari na. Yan pong title po niyan ay para lamang po sa ating Panginoong Jesucristo. Wala pa pong ibang ipinanganak, bago pa man ipinanganak o kapapanganak pa lamang ay idineklara na pong hari. Wala po, maliban lang po sa ating Panginoong Jesucristo. Who is he, born King of the Jews? Yung sinasabi natin nga, Messiah. Sinasabi nila na ito yung tagapagligtas, the anointed one, will be a ruler and a shepherd of God's people. Paano nalaman niya ng mga Magi? Sila yung mga Persian. Hindi po sila mga Hudyo. Para malaman po nila yung mga bagay po na yan. No? How Persian Magi know about the Jewish Messiah? Wala pa naman pong internet noon. Wala pa pong TikTok noon. Walang FB, walang YouTube. Pwedeng bali-balita. Pero yung bali-balita, pwedeng may, ano po yun? Marites, pwedeng may dagdag o kulang, may dagdag o bawas po yun. Paano po nalaman nila? No? Through the writings of Prophet Daniel. Bagay ang propeta si Daniel noon ay may mga sulat po niya ay nakarating po doon po sa Persia. Kaya nabasa din po yan, nalaman din po yan ng mga Magi o ng mga pantas. Kasi sila po yung mga nag-aaral. Ano yung pinakamahal po na kurso po ngayon sa panahon natin? Medicine? Ano pa ba? Law? Pinakamahal, yan ba yung pinakamahal? Sa panahon po nila, pinakamahal po na kurso ay astrologer. Yung pag-aaral po ng mga heavenly bodies. At ito po mga pantas po ito, graduate po sila ng mga ng astrology. No, yung pinakamahal na kurso po sa panahon po nila. Maging ang mga writings po ni Prophet Daniel ay nabasa po nila. At sa pamamagitan po noon, nagkaroon po sila ng kaunawaan at ipinaunawa po sa kanila ng banal na kasulatan sa panahon po natin, Biblia. Meron din po sa Bible po noon, yung mga writings po, mga sacred writings po na tinatawag. Nagkaroon po sila ng kaunawaan, binigyan sila ng karunungan ng ating Panginoon Diyos na maunawaan yung mga writings po ni Daniel kung saan nakita at nalaman nila na merong isang ipapanganak mula sa birhen. Ito yung maghahari, mag-rule sa bawat tao. At ito yung tinatawag na King of all kings. No, who is he, born King of the Jews? Siya yung hari ng mga hari. King Herod was a fraud king. Sabi po ito, during the time of King Herod, ipinanak si Jesus sa sabsaban
sa kapanahunan ng paghahari ni King Herod. Siya po hindi tunay na hari. Siya po ay peking hari. At hindi din po siya maayos o matapat na hari. King Herod was not a true king. King Herod was half Jew. Half-half po si King Herod, hindi po siya Hudyo. Dahil ang kanyang tatay na si Antipater ay isang Edomite. Taga-Edom. Yung nanay niya Hudyo. Pero yung kanyang tatay ay si Antipater. Kaya hindi half-half po siya. At sa pagkakabanggit po rito, sabi ng mga pantas, where is the one who has been born King of the Jews? There was a king other than him. May iba pa palang hari maliban sa akin, sabi ni Herod, ni King Herod. Si King Herod po ay paranoid. Meron po siyang attitude na kapag nalaman niya o nabalitaan niya na merong threat sa kanyang paghahari o may threat sa kanyang trono, ito'y kanyang ipinapapatay. Maging kanyang anak, maging kanyang asawa, at iba pang mga tao na nababalitaan niya o napapansin niya o naiisip niya na pwede itong maging threat sa aking trono, kanya po itong ipinapapatay. Paranoid. At ngayon merong lalabas na isang hari maliban sa akin. Kung yung kanyang anak, kanyang asawa, kanyang pinapatay, how much more itong kanyang nabalitaan. Kaya nga, ipinapatay yung mga bata. 2 years old pababa. Dahil siya ay paranoid. Dahil alam niya kapag naipapatay niya itong mga batang ito ay wala nang hahalili sa akin, wala nang papalit sa akin. Wala nang threat sa aking trono. Kaya nga po, 2 years old pababa ang sinabi ni King Herod na patayin ng mga batang ito dahil ito sila mga threat. Kasi yun yung time. Yung time na first na nagpakita yung tinatawag na tala o bituin sa kalangitan, kinumpit po yun. Kinumpit po yun ng mga pantas din na kasama ni King Herod. Sa kanyang computation, more or less 2 years yung paglitaw po ng tala hanggang sa panahon po ng dumating ang mga Magi. Kaya nga, yung time na dumating ang mga Magi doon po sa kinaroonan ng ating Panginoon Jesucristo, hindi na po yung baby na tinutukoy. Sabi ito yung child na. Ibig sabihin, malaki na po siya. Mga 2 years old na po siya. Naglalakad na po. King of all kings. He is King of kings and Lord of lords. He is the anointed one, the Messiah. He is the King of the Jew. Kaya nga po doon sa kanyang sa krus, kung saan siya ipinako, ay nakalagay po yung INRI. Kung ita-translate man sa lingwahe po natin, ito si Jesucristo ang hari ng mga Hudyo. King of the Jews. Maliwanag po na sinabi po ng mga pantas, where is the one who has been born King of the Jews? Maliwanag po yan. No, kaya nga si King Herod ay naaligaga doon sa kanyang narinig. Who is he born King of the Jew? Itong Messiah, itong si Jesucristo ay sinilang doon sa sabsaban, isinilang sa pamagitan ng birhen, ang siyang maghahari, ang magiging hari ng mga Hudyo. No, hindi lang po ng mga Hudyo, kundi hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Who is he born King of the Jew? He is the light of the world. No, hindi lang po siya Messiah, tagapagligtas, the anointed one, hindi lang po siya hari ng mga hari, kundi siya rin po yung liwanag ng sanlibutan. Kung ito yung sinasabi ng banal na kasulatan that He is the light of the world. God is light. In Him there is no darkness.
Kung kiniklaim ng Biblia na He is the light of the world, yung light na nakita po ng mga pantas, no, hindi lang po siya ordinaryong tala o bituin, o stars, o heavenly bodies, kundi yun po yung kapangyarihan o presensya po ng ating Panginoong Diyos, Shekinah glory na tinatawag. Kaya hindi po pwedeng sabihin natin na ito ay heavenly bodies. Kasi ito ay gumagalaw patungo doon sa gusto niyang puntahan na lugar. At ito ay huminto sa mismong lugar na kinaroonan ng ating Panginoong Jesucristo. He is the light of the world. Si Kristo mismo ang liwanag ng sanlibutan. Si Jesucristo mismo yung liwanag na ito na nakita ng mga pantas na nag-guide sa kanila patungo doon sa kanyang kinaroroonan. No, God is light, and in Him there is no darkness at all. Sabi po yan kay John. Who is He born King of the Jew? He is the Messiah. Siya yung tagapagligtas. Siya yung tagapagligtas na ayaw tanggapin ng mga Hudyo. Ayaw tanggapin ng taga-Israel. Na siya yung hari ng mga hari. At hindi si King Herod. Kundi si Jesus mismo ang tunay na hari. At siya yung liwanag ng sanlibutan. Bakit tinawag po na He is the light of the world? Kasi ang mundo po natin ay nababalot po ng kadiliman. Under the influence of Satan, under the influence of the devil. Kaya kung ikaw ay nakay Kristo, meron ka pong liwanag. Walang kadiliman po sa iyo kung nasa iyo si Kristo. Kung nasa iyo si Kristo, sumasayo din ang ating Panginoong Diyos. At yan yung pangako niya. At hindi lang po ito during Christmas. Emmanuel, God is with us. Hindi lang po yan during Christmas, hindi lang po yan during December. Hindi lang po yan during birth months. Kundi sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. All year round. Mapa-summer, mapa-winter, mapatag-ulan, mapatag-araw, God is with us. Hindi lang po tuwing Christmas, hindi po tuwing Kapasko lamang po. No, He is the light of the world. And in Him is no darkness at all. Who is He? Born King of the Jew? He is the Messiah. He is the King of the kings and Lord of lords. And He is the light of this world. No? Ganyan yung gustong sabihin ng Magi dito kay King Herod. Sa kanyang pagtatanong at sa ibang mga tao, ipinapakilala, nag-evangelize itong mga Magi po nito sa ibang mga tao. Ipinapakilala itong tao nito na isinilang. At maging yung mga shepherd na naka-witness doon sa sabsaban. Magkaiba pong account po yan yung sa sabsaban at dito po sa Magi, dito po sa pantas, sa sabsaban, yun po yung sa shepherd po yung naka-witness. Dito na po sa wise men o sa Magi, nung si Jesus Christ po ay more or less na po siya na 2 years old na po. Nasa bahay na po sila ni na Jose at ni na Maria. No? At pangalawa po, sabi po rito ng mga pantas, where is He? No? Kaya na po, who is He? Sino ba itong ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Ngayon, where is He? Born King of the Jews. Where is He? Nasaan siya? Nakita namin, no? We saw His star in the east. We saw His star in the east. Nakita namin itong liwanag sa kalangitan na magtuturo sa amin kung saan ang kinaroroonan nitong ating Panginoong Jesucristo. Ito nga
hari ng mga Hudyo. The king will be born in Bethlehem. The king will be born in Bethlehem. Di ba pinatawag ni Herod lahat ng mga magagaling ng mga pantas, lahat ng mga eskriba, lahat ng mga hula, pinatawag mo ni King Herod para alamin kung saan ipapanganak. No? Kung saan ipapanganak itong Messiah. The priests and scribes tell Herod that the Messiah was to be born in Bethlehem in Judah. Sabi po kay Micah at maging kay Isaiah. Binabanggit po yan. Tingnan natin Micah chapter 5. Atras lang po tayo ng konti. Sabi po kay Micah chapter 5 verse 1 to 5. Micah chapter 5 verse 1 to 5. Sabi po rito, verse 2, but you, Bethlehem Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. Therefore, Israel will be abandoned until the time when she who is in labor gives birth, and the rest of his brothers return to join the Israelites. He will stand and shepherd his flock in the strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord his God. And they will live securely, for then his greatness will reach to the ends of the earth, and he will be their peace. Yan po ay binabanggit na po. The king will be born in Bethlehem. Sinasabi na po yun ng Old Testament, sinasabi ng mga writings, na merong ipapanganak doon sa Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people, Israel. No? The king who will rule in every hearts of men. Itong hari na ito, na ipapanganak na ito, siya yung mamamahala. Siya yung mangunguna sa bawat puso ng tao. Doon po siya ipinanganak. Where is he? Born King of the Jews. No, yung po yung sinasabi po ng banal na kasulatan, hindi po yan marites, hindi lang po yung chismis lamang po. Hindi lang po yan narinig po nila sa ibang mga tao, kundi mismong si King Herod ang nagpabuklat doon sa mga kasulatan na meron po sila. At yan yung sinasabi, yung katotohanan ng writings. Yung katotohanan ng banal na salita patungkol kung saan ipapanganak itong hari ng mga Hudyo. Where is he? Where is he born King of the Jew? Ito yung pinaka-list na mga na lugar sa kailang kapanahunan. Pero doon sa pinaka-list na lugar, doon pala magsisimula itong tagapagligtas. Doon ipapanganak itong tagapagligtas na si Hesukristo, na siyang mamumuno, magro-rule sa puso ng bawat tao. Magro-rule sa puso ng bawat tao na kanyang pinili. At hindi lamang po yan. May karuktong pa po, sabi po dito, we saw his star in the east and have come to worship him. And have come to worship him. This is the king whom worthy to be praised. Ito yung hari na karapat-dapat na sambahin. Karapat-dapat na bigyan ng mga papuri ng pagsamba. Hindi kagaya ni King Herod. Opposite po sila ni King Herod. Si King Herod ay sumusunod sa pita ng kanyang laman.
sa kanyang mga personal agenda. Samantalang itong ating Pang Hesukristo ay sumusunod sa dakilang kalooban ng Diyos Ama. The King whom worthy to be praised. Kaya nga, naggalit si King Herod. Nung mabalitaan niya, yung kanyang galit ay hindi niya po ito ipinahalata sa mga tao. Ano sabi niya sa mga magi? Ano sabi niya sa mga pantas? Doon pala siya isisilang sa Bethlehem. Diba? Puntahan nyo. At kapag nakita nyo at pag natagpuan nyo na yung bata na sinasabi nyong hari ng mga Hudyo, balik kayo sa akin at sabihin nyo, dahil ako man ay gusto kong sambahin siya. Gusto ko rin sumamba sa kanya. Yun po yung gusto ng hari na si King Herod. Ginugoyo niya itong mga pantas. Akala niya magugoyo niya. Akala niya maluloko niya itong mga pantas. Diba? Sumunod ba ang mga pantas doon sa gusto mangyari ni King Herod? Hindi, di ba? Kaya nga yung pagsunod, yung isang narinig ko, love and obedience can unlock the power of God's word in our lives. Love and obedience can unlock the power of God's word in our lives. Kung titignan natin, yung love and obedience ni King Herod ay hindi po nakabase doon sa katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos. O hindi nakabase sa katotohanan na gusto niyang mangyari. Yung gusto niya lamang, kanyang personal agenda, yung kanyang gustong mangyari po doon. Kaya yung pagsunod din, yung obedience din ng mga pantas, o yung love and obedience din ng mga pantas, doon sa sinabi ni King Herod, diba hindi niya po sinunod? Hindi po nila ginawa. Mas pinanindigan ng mga pantas yung salita ng ating Panginoong Diyos. Sino ba nagsabi sa mga pantas na wag nang bumalik kay King Herod kasi niloloko lang sila noon? Di ba? Nagpakita. Mismong ating Panginoong Diyos ang nagsabi sa kanila. Yung salita ng ating Panginoong Diyos na wag na kayong bumalik doon. Kaya kung love and obedience, kung ito lamang mga bagay ito ang mag-unlock sa kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay, parang mali yata. Ano po bang dapat mauna? Love and obedience o yung truth of the Word of God? Kailangan muna pong maunawaan natin yung katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos bago natin may apply yung tinatawag na love o pag-ibig at pagsunod. Absolute po yung truth. Hindi po love, hindi po obedience. Product na lamang po yan ng katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. At napakaraming mga example din sa Biblia na hindi nila sinunod yung utos ng mga namumuno sa kanila. Kasi ito ay taliwas sa katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kung maalala ninyo si Shipra and Pura sa Exodus, sila po yung mga komadrona. Ano pa sa English komadrona? Midwives. No? Sila po yung mga komadrona, nagpapaanak. Sila po yung mga Hebreo. Anong utos ng Parao? Kasi dumadami na yung mga tao sa Ehipto, dumadami ng mga Hebreo doon sa Egypt. Kaya utos ng Parao na kapag may mga nagbuntis at mga nanganak na mga siyempre babae, at kapag sila ay lalaki, diba sabi, patayin ninyo. At kapag babae, hayaan ninyo silang mabuhay.
Pero kapag kahit ito mga Hebreo, mga tao ay nanganak na lalaki, patayin ninyo. Wala po pinagkaiba dito sa kapanahon ni Jesus Christ. Ano ginawa ng mga nina Shipra and Puwa na mga kumadrona? Di ba hindi nila pinatay? Kasi meron lang nananaig yung takot nila sa ating Panginoong Diyos. Mas nanaig yung katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos na masama yung kanilang gagawin. Yun ay labag sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kaya anong mas superior? Love and obedience or in truth of the Bible? Truth of the Word of God. Mas superior po ang truth of the Word of God compare mo sa love and obedience. Kaya nalulungkot po ako na narinig ko na hindi lamang katotohanan lamang ang dapat ibahagi. Kaya nalulungkot po ako sa narinig ko po na yun. No? Hindi lamang katotohanan lamang ang ibabahagi mo. Kailangang maramdaman ng bawat isa ang pagmamahal. Ang pinaka-final authority po natin when it comes to faith and practices, no more, no less should be the Word of God, the Word of truth. Not love and obedience, kundi yung truth of the Word of God. Kaya dito po tayo magbabase sa katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos. At alam po yan ng mga pantas. Pwede po silang bumalik doon kina King Herod. Kasi sabi ni King Herod, di ba? Pag natagpuan ninyo, sabihin niyo sa akin, parang may pag-ibig. At ako din mismo, gusto kong sumamba, gusto ko siya sambahin din. Pero hindi yung sinunod ng mga pantas. Kasi alam nila yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon Diyos. Alam nila yung kailang purpose. Kaya nga sila ginagabayan ng liwanag, ginagabayan sila ng ating Panginoong Diyos. Yung presensya mismo ng ating Panginoon Diyos, yung liwanag po na yun, ang gumagabay sa kanila. Kaya nanaig yung katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. No? Ano pong nauna? Absolute truth of the Word of God or your love and your obedience? Baka sabi niyo, bakit si Abraham, diba, sumunod? Meron siyang pag-ibig din kay Lord. Ano ba nauna sa kanya? Kay Abraham? Nauna mo na yung karunungan. No? Sabi ko, mali ang term ko. No? Nauna yung karunungan. Binigyan mo na siya ng karunungan ng ating Panginoong ni Yahweh na maunawaan niya yung kanyang gagawin. Yung kanyang pagsunod, yung kanyang pag-ibig sa Diyos, yun ay nakabase doon sa kanyang tamang pagkaunawa sa salita ng ating Panginoong Diyos, sa salita ni Yahweh. Di ba bawal pumatay? Bakit niya papatayin si Isaac? Di ba sabi ni Yahweh, di ba? Pararamihin ko yung lahi mo. Pero bakit inuutos ni Yahweh na i-offer mo yan? Isa lang po yung keyword po doon. Nauunawaan at naintindihan po ni Abraham yung salita ng ating Panginoong Diyos. Alam ni Abraham na kahit mamatay itong anak ko na si Isaac, ngayon din sa aking pagsasacrifice, alam ko at ako'y naniniwala, nagtitiwala at nananampalataya na ito ay kayang palitan ni Yahweh. Merong katotohanan na salita ng ating Panginoon Diyos po doon sa kanyang pagsunod. Kaya hindi po tayo pwedeng sumunod lamang without knowing the truth of the Word of God, without knowing the truth behind doon sa ating sinusundan. Kaya mag-iingat po tayo. Hindi po emotion ang usapin po dito, kundi yung katotohanan ng salita po ng ating Panginoong Diyos. No? Kaya balik po tayo dito po sa kaya King Herod. No? Tuso po talaga ito si King Herod. No? Meron po siyang, ang tawag po sa kanya, double standard. No? Kaya hindi po lahat ng mga
Hindi po lahat ng mga magandang narinig natin mga salita, yun po ay totoo doon sa nagsasabi. Maging si King Herod ay ganyan po. Mag-ingat po tayo, maraming King Herod sa panahon po natin. Maraming mga ganda, mabulaklak na salita. Pero at the back of their mind, at the back of his mind, evil pala yung kanyang intensyon. No? Kaya mag-iingat po tayo dyan. The king whom worthy to be praised. Ito yung hari na karapat-dapat lamang na tumanggap ng lahat ng mga papuri at pagsamba. Kasi si King Herod, siya yung gusto niya sa kanya lahat, nakasentro lahat ng mga bagay, nakasentro siya. Kapag mayroong threat sa kanya, pinapapatay niya. Meron ng isinilang na tunay na hari na karapat-dapat na sambahin. Napakaganda po sabi dito, ano yung purpose ng mga pantas po nito? Where is he? Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. Imagine, ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, or even years ang kanilang ibiniyahe, hindi nila alintanay yung environment. Pwede silang mamatay during their travel, during their journey. Dahil maraming tulisan. Pero hindi po nila alintana po yun. Sabi, they come to worship the King. Naparito kami upang sambahin siya. Hindi po ibig sabihin ng mga Magi na hindi nila alam ang kailang patutunguhan. Ito'y ipinapaalam lamang doon sa mga tao at maging kay King Herod na merong isinilang na hari. Ipinapaalam po. No? Hindi po ibig sabihin na where is he? Where is the one who has been born of the King? Hindi nila alam. Hindi po ibig sabihin nila alam. Alam po ng mga pantas yung kailang patutunguhan kasi meron silang guide. Yung Shekinah glory ng ating Panginoon Diyos, nandun yung presensya ng ating Panginoon Diyos na gumagabay sa kanila. Itong Shekinah glory ito na gumabay sa mga Magi, ito rin yung presensya ng Diyos na gumabay sa mga Israelita nung sila po yung nagwa-wander, sila po yung nagtatravel during their Exodus. Ano yung gumagabay sa mga Israelita? Sila yung naglalakbay tuwing araw. Pillar of clouds. Kinukulimliman sila ng makapal na ulap. Hindi po bagyo po yun, hindi po ulan. Para po may lilim sila. At during sa gabi, madilim. Kahit po gabi, naglalakbay po sila. Subukan po ninyo maglakbay sa bundok na walang flashlight. Wala ring liwanag ang buwan. Hindi po natin kaya. Subukan mo rin mag-drive sa gabi na walang ilaw, walang headlight ang sasakyan, hindi ka makapaglakbay. Pero sila po ay nakakapaglakbay kasi yung Shekinah glory ng ating Panginoon Diyos ay yung pumapatnubay sa kanila. Merong pillar of fire na gumagabay sa kanila. And same thing dito po sa Magi. The Shekinah glory ng ating Panginoon Diyos, yung presensya ng ating Panginoon Diyos, yung naggagabay po sa kaya. Kaya hindi po dahil nagtatanong sila, hindi nila alam. Ito ay ipinaparating lamang nila sa mga tao na isinilang na yung hari. Isinilang na yung maghahari. They come to worship the King. Ang kailang intensyon, isa lamang. Para purihin, para sambahin itong nag-iisang hari ng mga hari. Napakagandang layunin po yun ng mga pantas. Magbibiyahe ka ng napakahabang, minsan tayo nagtatravel tayo sa Bohol, nagtatravel tayo sa Bicol, sa Coron, sa Palawan, sa baba ng mga pasyalan natin. Ang haba ng mga travel natin. Diba? Para mag-unwind, para mag-relax for ilang araw. Pero ito, naglakbay sila napakahabang panahon. Isa lang kailang purpose, to worship the King. No more, no less. At kasama sa kailangang worship, yung kailangang pagbibigay ng kailang mga sacrifices.
They come to give their sacrifices. They offer sacrifices. Yung sinasabi po ito, yung gold na sila ay nagbigay ng, kaya sabi ng mga kanta, no, may 3 hari nagsidalo kasi may tatlo lang daw yung iniregalo. Gold, frankincense, and myrrh. Pero ulitin ko po, no, hindi lang po sa 3, marami po sila. Sila po yung grupo ng caravan. No, they offer sacrifices. Una po yung gold, no, was a symbol of his divinity. God in flesh. Maging ang mga magi, mga pantas po nito, ipinaunawa sa kanila ng ating Panginoong Diyos na ito ay hindi lamang ordinaryong tao. He is divine. God in flesh. Bagamat siya ay tao, siya po ay Diyos din. At alam po yan ng mga pantas, ipinaunawa po yan ng ating Panginoong Diyos. And frankincense. Sa Tagalog po sa Tagalog yung frankincense. Sa Biblia nyo, anong salin po dyan? Kamanyang ba yan? Frankincense is a symbol of holiness and righteousness. His willingness to become the sacrifice. A symbol of holiness and righteousness. At pangatlo po yung myrrh na tinatawag. Used in embalming. Sa atin po, formalin. Sa kanila, myrrh ang ginagamit po sa pag-iimbalsa mo, pag-preserve. It symbolizes bitterness, suffering, and affliction. No, yun po yung 3 bagay na inoffer po nila sa ating Panginoong Jesucristo. Nung tumigil na yung liwanag sa kalangitan, doon po sa mismong bahay, nina Maria at Mary, at sila man ay pinapasok, in-entertain sila ng mag-asawa, at doon nila nakita yung ating Panginoong Jesucristo na bata na. At sila ay lumuhod, nagpatira pa, bilang tanda na kailang pagsamba at kailang pong ibinigay yung kailang mga offering, kailang mga sacrifices. No? At maging sa atin din po. Marami tayong mga sacrifices, offerings po sa ating Panginoong Diyos. Nawa yung mga offering and sacrifices din po natin na yan po ay mahalaga po sa atin. Yung gold, mahalaga po yan sa panahon po nila. Kasi mayayaman lamang po nakaka-afford ng mga gold. Ano po yan sa kanila? Mahalaga po yan. At maging yung insenso. Insenso pala, hindi sabi ko wala kamanyang. Insenso. Yung insenso, no? Mahalaga po yan na sa kanila, ginagamit po yan sa kanilang pagsamba. At maging yung mirroring, ginagamit na para sa pag-embalsam, pag-preserve. Napakahalaga po yan sa kanila. At ito yung sumisimbolo sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo hanggang doon sa kanyang crucifixion, kanyang pagpapako sa krus. Kasama po yan, itong 3 bagay po na ito. Kaya no wonder, meron tamang pagkaunawa itong mga pantas po nito patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Alam po nila kung ano yung mangyayari po in the future sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ito'y ipinakita na po sa kanila o binigyan ng karunungan na malaman ito ng mga pantas. No, hindi po sila Diyos para malaman po yan. Ipinaunawa po sa kanila ng Diyos yung mga bagay po na ito sa kanila. No, kaya nga po sila ay merong willingness na ibigay yung mga sacrifices po na ito dahil nauunawaan po nila yung salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya napaka-importante po yung truth of the Word of God. Yung katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos.
Wag po natin sabihin na wala pa naman salita si Lord doon, wala pa ng Bible noon. Nagkakamali po tayo. Kahit po doon pa lang po sa Genesis, nandun na po yung salita ng ating Panginoong Diyos. Ibinigay na po kina Adan at Eva. Wala lang hard copy. Pero yung salita ng ating Panginoon nandun na po. From the ancient of days, nandun na po yung salita ng ating Panginoon. Maging sa panahon po natin. Kaya, sila po ay nakasentro, nakabase doon sa katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos na ibinigay po dito sa mga pantas. At kailan po itong naunawaan. Kaya, napaka-importante po na maunawaan po talaga po natin ang katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang basta natin ito marinig, makita, mabasa, mapanood, kundi maunawaan po natin. Magkaroon tayo ng tamang pagkaunawa. Kasi kung yung tamang pagkaunawa po natin sa ating Panginoong Diyos, yun po yung magkakaroon tayo ng right application patungkol sa kanyang salita. Right application po yung kasunod po noon. Kapag naunawaan po natin yung salita po ng ating Panginoong Diyos. No? Sa ating pong conclusion, sa ating pagtatapos, kaya siguro bago tayo mag-conclusion, tanungin ko muna po ulit kayo, where is Christmas? Nasaan yung Pasko? Nandun ba sa mall? Nandun ba sa grocery store? Nandun ba sa mga pasyalan? Nawa, magkaroon din tayo ng tamang kaunawaan patungkol sa Kapaskuhan sa panahon natin ngayon. Tayo ay nagse-celebrate bilang paggunita po natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang kapanganakan ay, it's not about, it's about love. It's about giving. Yung kapanganakan ng ating Jesucristo at malinaw na sinasabi sa Biblia, ito ay tamang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Yung po yung diwa po ng Pasko. Yung tamang pagsamba sa nag-iisang Diyos. We have come to worship Him. Ano lang po yun? Given na po yung kailang giving, yung kailang pagbibigay, yung kailang sacrifices. Pero pinaka-ultimate purpose po nila ay para sambahin. Sa panahon po natin, ay para sambahin din po ang ating Panginoong Diyos. Yun po yung diwa ng Pasko. Yun po yung spirit of Christmas. Kaya kung tatanungin ng bawat isa, where is Christmas? No, we are mindful of the fact that Jesus took on human flesh and was born in Bethlehem for one final purpose, to die and rise from the dead. He was a king like no other, laying down his own life for the good of his people. And Jesus was both our high priest and the Lamb of God, slain at the altar of the cross. Nasaan po yung Pasko? Ang Pasko po, kung paano po natin siya tunay na sinasamba. Kung paano natin ibinibigay ang ating buhay sa ating Panginoong Diyos. Hindi po yun sa mga garbong pagkain, mga garbong damit, mga garbong bagay.
kundi paano tayo sumasamba sa nag-iisang hari at nag-iisang Diyos. Walang iba kung ang ating Panginoong Jesucristo na siyang ating tagapagligtas. Kaya nawa, itong diwa ng Pasko ay ito'y isa alang-alang po natin. Yung tunay na pagsamba ang ninanais sa atin nating Panginoong Diyos. Hindi lang po ngayong Kapaskuhan, kundi sa lahat po ng aspeto ng ating buhay, yung tamang pagsamba sa nag-iisang Diyos. Tayo po'y manalangin. Let us pray. We thank you, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan dahil inabot mo ang bawat isa, Panginoon. Maging yung buktong na anak ay hindi mo ipinagkait upang makaranas nga kami, Panginoon, ng kapatawaran, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Nawa, maunawaan nga namin, Panginoon, ang diwa ng Kapaskuhan. Hindi ka isinilang sa sabsaban upang kami ay magdiwang dahil sa mga matatanggap naming mga regalo. Hindi dahil sa matatanggap naming mga sekular na bagay, kundi ikaw ay isinilang upang ikaw ay sambahin. Makita nawa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa ang tunay na pagsamba sa iyo. May bigay namin ang pinakamainam na nararapat para sa iyo. Hindi patungkol sa mga bagay na matatanggap namin, kundi ano yung maibibigay namin para sa iyo. Upang makita mo na kami ay tamang sumasamba sa iyo. Matapat kaming sumasamba sa iyo. Kaya kami, Panginoon, ay patuloy na dumadalangin at itinataas sa iyo, Panginoon. Nabigyan mo kami ng karunungan. Ipaunawa mo sa amin, Panginoon, ang iyong salita. Upang patuloy ka nga namin masamba sa Espiritu at katotohanan. May katapatan sa aming mga buhay, ang aming mga ginagawa para sa iyo. Your word is truth. Dahil ikaw mismo ang katotohanan. Kaya nawa patuloy kaming sumasamo sa iyo. Na give us illumination, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. May apply namin, Panginoon, ng tama ang iyong banal na salita. At ingatan mo nga kami, Panginoon, na hindi kami madaya ng kaaway. Hindi kami madala ng aming mga emosyon, kundi bigyan mo kami ng karunungan na maintindihan namin at maunawaan namin ang mga salita mo. Upang ito nga, Panginoon, ay magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. May pagtanggol namin ang aming mga pananampalataya na nakasentro sa iyong mga salita. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami sa mga bulaang mga guro na pwede namin makasalamuha sa labas at maging sa iglesyang ito, Panginoon. Ingatan mo kami, Panginoon, sa gawa ng kaaway. At patuloy na may isapamuhay nga, Panginoon. May isapamuhay namin ang katotohanan ng iyong banal na salita.
Kaya salamat, Panginoon, maging sa oras na ito, na kami nga, Panginoon, ay nagagalak at ipinagbubunyi namin at isi-celebrate namin, Panginoon, ang iyong kapanganakan. Hindi ka man literal na ipinanganak sa mga panahon na ito. Pero dumating sa isang araw sa kasaysayan ng mundo na ikaw ay ipinanganak sa sabsaban upang ikaw ay purihin, upang ikaw ay sambahin ng lahat ng nilalang. Kaya nawa, Panginoon, yan ang magawaan namin sa aming mga buhay, na ikaw ay purihin namin, sambahin ka namin, Panginoon, dahil yan ang nararapat, dahil ikaw ay hari, ikaw ay tunay na hari, at ikaw ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, ang may lalang ng langit at lupa. And we thank you, Lord, sa oras na ito. At patuloy pang pagpalain ang buhay ng bawat isa. Ikaw ang aming Diyos na buhay na nakakaalam na lahat ng mga bagay. Kaya sa iyo namin patuloy na ipinagkakatiwala ang lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Maging ng iglesia ito, Panginoon. Ikaw nawa ang patuloy na maitaas sa lahat ng mga activities ng aming iglesyang ito, Panginoon. At anuman ang aming mga naisin pa, Panginoon, nawa ito'y nakasentro sa iyong banal na kalooban, nakasentro sa iyong mga banal na salita, upang hindi nga kami, Panginoon, madaya ng kaaway. Ingatan mo kami, Panginoon, gabayan mo ang iglesyang ito, Panginoon, at patuloy na pinagkakatiwala, maging ang kalakasan at kalusugan ng bawat isa. Kaya tanggapin mo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at pasasalamat. And to Him who is able to keep you from falling, and to present you faultless before His presence with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power both now and evermore. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.